Kumusta mga kasaliksik? Sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon at patuloy na pag-angkin ng China sa iba't ibang teritoryo sa paligid, nahaharap ang Pilipinas at Taiwan sa iisang layunin, ang mapanatili ang kanilang seguridad at kalayaan. Habang lalong umiinit ang sitwasyon, nakikita ng dalawang panig ang posibilidad ng mas malalim na kooperasyon, isang pagbili na maaaring magbigay ng karagdagang kalakasan sa depensa, pagpapalakas ng ekonomiya, at mas matatag na diplomatikong relasyon. Sa panig ng Pilipinas, ito ay isang makasaysayang hakbang upang maipakita ang tapang at determinasyon sa pagpapalaganap ng kapayapaan sa rehiyon. Para naman sa Taiwan, ang ganitong senaryo ay maaaring magdala ng mas malawak na suporta at proteksyon mula sa isang rehiyonal na kaalyado laban sa banta ng agresyon. Bilang isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng posisyon ng Pilipinas sa rehiyon, ang posibilidad ng pagbili sa Taiwan ay nag-aalok ng maraming benepisyo na maaaring magpabago sa estratehikong pananaw ng bansa. Ang ganitong hakbang ay hindi lamang makapagbibigay ng mas malawak na kapangyarihan sa depensa, kundi magbubukas din ng mga bagong pinto para sa ekonomiya, diplomatikong relasyon at politikal na impluwensya. Isa sa mga pangunahing pakinabang ng ganitong aksyon ay ang pagpapalawak ng depensa ng Pilipinas sa hilagang hangganan. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng Taiwan, malalawak ang teritoryo ng Pilipinas sa mga pangunahing ruta ng karagatan at himpapawid. Hindi may kakailang ang lokasyon ng Taiwan ay isa sa mga pinakamahalaga sa rehiyon sapagkat dito nagtatagpo ang maraming kritikal na ruta ng kalakalan at transportasyon. Kapag napasakamay ng Pilipinas ang Taiwan, magkakaroon ng bansa ng mas malawak na depensibong linya na maaaring hadlangan ang anumang agresibong kilos mula sa China. Ang ganitong posisyon ay nagbibigay ng malaking kalamangan, hindi lamang sa aspeto ng seguridad, kundi pati na rin sa kalayaan ng pagkilos sa mga usaping geopolitikal. Bukod dito, ang kontrol sa mga mahahalagang ruta ng kalakalan sa paligid ng Taiwan ay magdudulot ng napakalaking epekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang pagiging gateway ng Taiwan sa mga pangunahing pamilihan sa Asia at iba pang panig ng mundo ay maaaring maging susi para sa Pilipinas upang masiguro ang daloy ng mga kalakal at serbisyo. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga rutang ito, maaaring bawasan ng Pilipinas ang ekonomiyang impluwensya ng China, na kilala sa paggamit ng kalakalan bilang estratehikong instrumento. Higit pa rito, magbibigay ito ng pagkakataon para sa mga negosyanteng Pilipino na may palaganap ang kanilang mga produkto at serbisyo sa mas malawak na saklaw na magre-resulta sa mas mataas na kita at mas maunlad na ekonomiya. Sa larangan ng ugnayang militar, ang pagbili sa Taiwan ay maaaring magdulot ng mas matibay na alyansa sa pagitan ng Pilipinas at mga kasangga nito tulad ng Estados Unidos at Japan. Ang pagbibigay ng base militar sa Taiwan ay magbibigay daan para sa mas madalas na pagsasanay, mas malawak na intelihensyang pansiguridad at mas mabisang pagtugon sa mga banta. Sa ganitong paraan, hindi lamang mapapalakas ang kakayahan ng Pilipinas na ipagtanggol ang sarili laban sa mga agresor, kundi pati na rin ang kakayahan ng mga kaalyado nito na tumulong sa panahon ng kagipitan. Ang ganitong uri ng kooperasyon ay magdudulot ng mas matibay na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng mga demokratikong bansa sa rehiyon na magpapalakas sa posisyon ng bansa bilang isang responsableng kasapi ng pandaigdigang komunidad. Hindi rin matatawaran ang mga oportunidad na hatid ng ekonomiyang integrasyon ng Taiwan sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng Taiwan, magkakaroon ng direktang access ang Pilipinas sa mga makabagong teknolohiya, malalaking agrikultural na kapasidad at makabagong kaalaman sa industriya. Ang Taiwan, bilang isang leader sa sektor ng teknolohiya at agrikultura, ay magbibigay ng bagong bihasang lakas paggawa at karanasan na magagamit ng Pilipinas upang mapabuti ang sariling ekonomiya. Ang resulta nito ay mas mataas na produktibidad, mas maraming trabaho, at mas mataas na kalidad ng pamumuhay para sa mga Pilipino. Bukod dito, ang pagpapalawak ng ekonomiya ng Pilipinas ay magdudulot ng mas maraming dayuhang pamumuhunan at mas matatag na merkado. Sa wakas, ang hakbang na ito ay magiging simbolo ng politikal na tapang ng Pilipinas. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon, ang desisyon na bilhin ng Taiwan ay magpapakita ng kakayahan ng Pilipinas na gumawa ng malalaking desisyon para sa sariling kapakanan at seguridad. Ang ganitong posisyon ay maaaring magdulot ng paggalang mula sa ibang bansa
na makikita ang Pilipinas bilang isang matatag at matapang na bansa na kayang harapin ang anumang hamon. Higit sa lahat, magbibigay ito ng inspirasyon sa mga Pilipino na manindigan para sa kanilang kalayaan, soberanya at karapatan sa pandaigdigang entablado. Sa kabuuan, ang estratehikong pagbili ng Taiwan ng Pilipinas ay hindi lamang usapin ng teritoryo, ngunit isang malalim at malawak na hakbang tungo sa mas malakas, mas matatag, at mas maimpluwensyang posisyon sa rehiyon. Ang mga benepisyong hatid nito mula sa depensa, ekonomiya, diplomasya at moral ng bansa ay magbubukas ng bagong yugto ng kasaysayan kung saan ang Pilipinas ay higit na magiging handa upang harapin ang mga hamon ng kinabukasan. Ang pagbili sa Taiwan ay hindi lamang usapin ng teritoryo, kundi isang makapangyarihang hakbang na maaaring magresulta sa mas malawak na kooperasyong militar sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan. Sa pamamagitan ng ganitong hakbang, maaaring makamit ng dalawang panig ang mas mataas na antas ng kahandaan, kalakasan, at koordinasyon sa kanilang mga depensibong operasyon laban sa banta ng China. Isang mahalagang aspeto ng kooperasyong ito ay ang posibilidad ng pagbuo ng pinagsamang puwersang militar. Sa ganitong paraan, ang mga sundalo ng parehong bansa ay maaaring magtulungan sa pagsasanay, pagbabahagi ng karanasan, at pagtutok sa mga partikular na banta mula sa China. Ang ganitong pagsasanib puwersa ay magbibigay daan para sa mas mabilis at mabisang pagtugon sa mga krisis. Halimbawa, kung magkakaroon ng biglaang pagtaas ng tensyon sa rehiyon, ang presensya ng mga pinag-isang puwersang militar ay maaaring magsilbing pangontra upang mapigilan ang mas malalaking insidente. Bukod dito, magpapalakas ito ng tiwala sa pagitan ng dalawang bansa habang nagpapakita sa mundo ng kanilang determinasyon na magtanggol ng magkatuwang. Bukod sa pagsasanib puwersa, ang mga pasilidad militar ng Taiwan ay magbibigay ng malaking pakinabang sa depensa ng Pilipinas. Ang Taiwan ay mayroong mga makabagong pasilidad tulad ng radar systems, missile defense installations, at communication networks na maaaring palakasin ang kakayahan ng Pilipinas upang matiyak ang seguridad ng buong rehiyon. Sa pag-angkin sa Taiwan, magkakaroon ng direktang access ang Pilipinas sa mga makabagong teknolohiyang ito na magpapataas ng kalidad ng depensibong kakayahan ng bansa. Ang resulta ay isang mas malawak at mas matibay na proteksyon laban sa anumang pagtatangka ng China na umabuso sa kanyang kapangyarihan. Isa pang mahalagang benepisyo ay ang pagpapalakas ng cybersecurity. Sa panahon ngayon, ang labanan ay hindi lamang nagaganap sa mga larangan ng digmaan, kundi pati na rin sa mundo ng teknolohiya. Ang Taiwan, nakilala sa kanyang advanced na IT infrastructure at cybersecurity capabilities, ay maaaring magturo sa Pilipinas kung paano maprotektahan ang mga kritikal na sistema laban sa cyber attacks mula sa China. Sa tulong ng Taiwan, magkakaroon ng Pilipinas ng mas matibay na depensa sa mga online na banta. Magiging mas handa ang bansa sa paghadlang sa anumang pagtatangkang sirain ang mga mahahalagang datos o sistemang kritikal para sa pambansang seguridad. Bukod sa cybersecurity, ang pagsasama ng mga intelligence resources ng Taiwan at Pilipinas ay magdudulot ng malaking kalamangan. Ang Taiwan ay may malalim na kaalaman sa mga galaw ng China dahil sa kanilang malapit na geographical na lokasyon at matagal ng karanasan sa pakikitungo sa kanilang malapit na kapitbahay. Sa pagsasama ng kanilang mga intelligence network, magkakaroon ng Pilipinas ng mas malalim at mas malawak na impormasyon tungkol sa mga plano at intensyon ng China. Ang ganitong uri ng impormasyon ay napakahalaga upang maagang matukoy at maihanda ang mga posibleng hakbang na kailangang gawin upang maprotektahan ang rehiyon. Panghuli, ang presensya ng Philippine Navy sa mga daungan ng Taiwan ay isang napakahalagang estratehiya upang mapigilan ang mga aktibidad ng China sa South China Sea. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga port ng Taiwan, magkakaroon ng Pilipinas ng kakayahan na palakasin ang presensya ng kanilang mga barko sa mga lugar na madalas na inaangkin ng China. Ang ganitong naval presence ay magpapadala ng malinaw na mensahe na ang Pilipinas at Taiwan ay handang magtanggol ng kanilang soberanya at ng mga pandaigdigang prinsipyo ng malayang paglalayag. Bukod dito, mapapalakas din nito ang kakayahan ng Pilipinas na mag-monitor sa mga kahina-hinalang galaw ng China
at agarang makapagpadala ng mga naval assets upang tumugon. Sa kabuuan, ang pagbili ng Pilipinas sa Taiwan ay isang matibay na pundasyon upang palakasin ang kooperasyong militar ng dalawang bansa, ang pagsasanib ng mga puwersang militar, paggamit ng mga makabagong pasilidad, pagpapalakas ng cybersecurity, pagpapalawak ng intelligence network, at pagpapakita ng mas matatag na naval presence ay magre-resulta sa isang mas handa at mas matatag na depensibong alyansa. Ang ganitong hakbang ay hindi lamang magpapakita ng kakayahan ng Pilipinas na ipagtanggol ang sarili, kundi magbibigay rin ng pag-asa sa ibang bansa sa rehiyon na maaaring tumulong sa paglaban sa anumang forma ng agresyon mula sa China. Ang pagbili ng Taiwan ay may napakalaking potensyal na magdulot ng malawakang positibong epekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang Taiwan, bilang isa sa mga pinakamalalaking producer ng semiconductor sa buong mundo, ay may mga industriya at kaalamang maaaring maging pundasyon ng mas malawak na kaunlarang pang-ekonomiya para sa Pilipinas. Sa ganitong paraan, ang hakbang na ito ay hindi lamang usapin ng depensa o diplomasiya. Ito rin ay usapin ng pagpapalakas ng kabuhayan at pagpapahusay sa kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Ang semiconductor industry ng Taiwan ay isang haligi ng pandaigdigang ekonomiya. Ang mga microchip na kanilang nililikha ay ginagamit sa halos lahat ng modernong teknolohiya, mula sa mga smartphone at computer hanggang sa mga sasakyan at makabagong medikal na kagamitan. Sa pamamagitan ng pag-angkin sa Taiwan, magkakaroon ng Pilipinas ng direktang access sa teknolohiyang ito. Magbubukas ito ng mga oportunidad para sa mga lokal na negosyo upang magtayo ng mga planta ng semiconductor at makibahagi sa pandaigdigang supply chain. Bukod dito, ang kaalamang technical at engineering expertise mula sa Taiwan ay maaaring mailipat sa mga Pilipino na magre-resulta sa mas mataas na kalidad ng edukasyon sa teknolohiya at mas maraming oportunidad sa trabaho para sa mga manggagawa. Ang epekto nito ay hindi lamang mararamdaman sa mga pangunahing lungsod, kundi pati na rin sa mga rehiyon kung saan maaaring itayo ang mga bagong planta at pasilidad. Bukod sa semiconductor industry, malaki rin ang maitutulong ng Taiwan sa sektor ng agrikultura. Ang kanilang mga advanced na pamamaraan tulad ng paggamit ng makabagong irrigation systems, precision agriculture techniques, at high-yield crop varieties ay maaaring ipatupad sa Pilipinas upang mapataas ang produksyon ng pagkain. Sa pamamagitan nito, hindi lamang masisiguro ang sapat na supply ng pagkain para sa mga Pilipino, kundi magkakaroon din ng kakayahan ng Pilipinas na mag-export ng mas maraming produktong agrikultural. Ang pagpapalaganap ng ganitong kaalaman ay makakatulong sa mga lokal na magsasaka na mapataas ang kanilang kita at mapabuti ang kalidad ng kanilang mga produkto. Higit pa rito, ang mga agrikultural na inobasyon mula sa Taiwan ay magpapababa rin ng gasto sa produksyon na magre-resulta sa mas mababang presyo ng pagkain sa lokal na merkado. Sa sektor ng turismo, ang pagsasama ng mga kilalang destinasyon sa Taiwan tulad ng kanilang vibrant night markets, historical na mga templo, at makapigil hiningang natural na tanawin ay magpapalawak sa hanay ng mga atraksyon sa Pilipinas. Ang Taiwan ay kilala bilang isang destinasyon na dinadayo ng mga turista mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. At ang integrasyon ng mga ito sa Philippine tourism industry ay maaaring magdulot ng bagong sigla sa sektor. Ang mga internasyonal na bisita na dati pumupunta lamang sa Taiwan ay magkakaroon ngayon ng dahilan upang magpalipas ng mas mahabang panahon sa rehiyon, nag-aambag ng mas maraming kita sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng pagpapalawak ng industriya ng turismo, mas maraming trabaho ang malilikha sa sektor ng hospitality, transportation at retail na magpapabuti sa kabuhayan ng mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isa pang malaking benepisyo ng pagbili sa Taiwan ay ang mas pinalawak na mga ruta ng kalakalan. Ang Taiwan ay isa sa mga pangunahing hub ng kalakalan sa Asia at ang pagkakaroon nito ay magbubukas ng mga bagong merkado para sa mga produktong Pilipino. Ang mga lokal na negosyante ay magkakaroon ng direktang access sa mga merkado ng Taiwan, China, Japan at iba pang bansa sa rehiyon. Bukod dito, ang mga pandaigdigang kumpanya na kasalukuyang may operasyon sa Taiwan ay maaaring hikayatin na palawakin ang kanilang negosyo sa Pilipinas na magdadala ng dagdag na dayuhang pamumuhunan
at mas malawak na network ng negosyo. Sa ganitong paraan, hindi lamang makikinabang ang mga Pilipino sa mas malawak na oportunidad sa kalakalan, kundi magkakaroon din ng mas matibay na koneksyon sa pandaigdigang ekonomiya. Sa huli, ang mga research and development facilities ng Taiwan ay magiging mahalagang bahagi ng pagpapalakas ng inobasyon sa Pilipinas. Ang Taiwan ay kilala bilang isang sentro ng inobasyon sa Asia na may mga institusyong nangunguna sa larangan ng biotechnology, renewable energy, artificial intelligence, at iba pa. Ang pagsasama ng mga research capabilities ng Taiwan sa Pilipinas ay magbibigay daan upang makabuo ng mas maraming lokal na teknolohikal na solusyon sa mga pangunahing suliranin ng bansa. Ang resulta ay hindi lamang mas advanced na mga produkto at serbisyo, kundi mas mataas na antas ng kompetisyon ng Pilipinas sa pandaigdigang merkado. Higit pa rito, ang pagpapalaganap ng inobasyon ay magbibigay ng inspirasyon sa mga kabataan at magtataguyod ng kultura ng pagkamalikhain at pagbabago. Sa kabuuan, ang pagbili sa Taiwan ay magdadala ng malawakang ekonomikong benepisyo para sa Pilipinas, mula sa semiconductor industry at agrikultura hanggang sa turismo, kalakalan, at inobasyon. Ang hakbang na ito ay magpapataas ng kakayahan ng bansa upang makipagkompetensya sa pandaigdigang antas. Sa pamamagitan ng pagsasamantala sa mga oportunidad na ito, ang Pilipinas ay maaaring umakyat sa mas mataas na antas ng kaunlaran na magreresulta sa mas maayos at masaganang buhay para sa bawat Pilipino. Ang pagbili ng Taiwan ay hindi lamang usapin ng ekonomiya o depensa. Ito rin ay isang hakbang na magdudulot ng malalim na epekto sa politika at diplomasiya. Sa pamamagitan ng ganitong desisyon, may papakita ng Pilipinas ang kanyang kakayahan na maging leader sa rehiyon, magpamalas ng kalayaan sa paggawa ng patakarang panlabas, at mapalalim ang ugnayan sa iba pang demokratikong bansa. Higit pa rito, ito ay magiging daan upang mapalakas ang moral ng mamamayan at magbigay ng mensahe ng dedikasyon sa pandaigdigang kapayapaan. Sa larangan ng politika sa rehiyon, ang pagbili ng Taiwan ay magbibigay ng oportunidad sa Pilipinas upang maitaas ang kanyang posisyon sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Sa pamamagitan ng ganitong hakbang, may papakita ng bansa ang kanyang kakayahan na maging tagapamuno sa mga usapin ng rehiyonal na seguridad at kooperasyon. Ang lideratong ito ay maaaring magdulot ng suporta mula sa iba pang miyembro ng ASEAN na makakakita ng inspirasyon sa tapang at kakayahan ng Pilipinas na ipagtanggol ang interes ng rehiyon laban sa mga panlabas na banta. Ang ganitong uri ng inisyatibo ay magpapalakas din sa ugnayan ng ASEAN bilang isang solidong blokeng pang-ekonomiya at pampolitika. Sa pandaigdigang entablado, ang hakbang na ito ay magiging malinaw na pagpapakita ng independenteng patakarang panlabas ng Pilipinas. Ang desisyon na bilhin ng Taiwan ay magpapakita ng kakayahan ng bansa na gumawa ng sariling mga hakbang para sa kanyang kapakanan nang hindi lubos na naaapektuhan ng mga malalaking kapangyarihan. Magbibigay ito ng mensahe na ang Pilipinas ay hindi lamang isang tagasunod sa mga pandaigdigang polisiya ng mga malalakas na bansa, kundi isang bansang may sariling paninindigan at determinasyon na pangalagaan ang kanyang interes. Ang ganitong uri ng kalayaan ay magpapataas sa reputasyon ng Pilipinas bilang isang soberanong estado na handang tumindig para sa kanyang karapatan at kapakanan. Bukod dito, ang pagbili ng Taiwan ay maaaring magpalalim ng ugnayan ng Pilipinas sa iba pang demokratikong bansa. Ang hakbang na ito ay magsisilbing mensahe sa mga bansa na pinahahalagahan ng demokrasya at kalayaan na ang Pilipinas ay isang kaalyado na handang suportahan ang mga prinsipyong ito. Magbubukas ito ng mas maraming oportunidad para sa kooperasyon mula sa mas malalim na diplomatikong relasyon hanggang sa mas pinahusay na ugnayan sa ekonomiya at seguridad. Sa ganitong paraan, makakakuha ang Pilipinas ng suporta mula sa mga bansang may kaparehong pananaw sa demokrasya, kalayaan at pandaigdigang kaayusan. Isa pang mahalagang aspeto ay ang moral ng mamamayan, ang pagpapakita ng matapang na posisyon laban sa China sa pamamagitan ng pagbili ng Taiwan ay magdudulot ng mas mataas na moral sa mga Pilipino. Sa ganitong hakbang, mararamdaman ng mamamayan na ang kanilang gobyerno ay handang ipaglaban ang soberanya, karapatan at seguridad ng bansa. Ang mas mataas na moral na ito ay magdudulot ng pagtaas ng nasyonalismo na magpapalakas sa pagkakaisa at determinasyon ng mga Pilipino.
Sa ganitong uri ng inspirasyon, mas magiging matatag ang bansa sa harap ng anumang hamon o banta. Higit sa lahat, ang pagbili ng Taiwan ay isang malinaw na deklarasyon ng dedikasyon ng Pilipinas sa pandaigdigang kapayapaan. Ang hakbang na ito ay magpapakita na ang Pilipinas ay hindi naghahangad ng kaguluhan, kundi nais lamang ng matatag at makatarungang kaayusan sa rehiyon. Sa pamamagitan ng ganitong inisyatibo, may papakita ng bansa ang kanyang intensyon na panatilihin ang kapayapaan at katatagan habang tumatayo sa kanyang mga prinsipyo at karapatan. Ang ganitong deklarasyon ng dedikasyon ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba pang bansa upang sundin ang halimbawa ng Pilipinas at sa huli, makakatulong sa pagpapalaganap ng pandaigdigang kooperasyon at kaayusan. Sa kabuuan, ang pagbili ng Taiwan ay isang mahalagang hakbang na magdudulot ng napakalaking positibong epekto sa politika at diplomasiya ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapalakas ng posisyon sa ASEAN, pagpapakita ng independiyenteng patakarang panlabas, pagpapalalim ng ugnayan sa mga demokratikong bansa, pagpapataas ng moral ng mamamayan, at pagpapakita ng dedikasyon sa pandaigdigang kapayapaan. May papakita ng Pilipinas ang kanyang kakayahan na maging isang responsableng leader sa rehiyon at sa buong mundo. Ang ganitong hakbang ay hindi lamang magpapatibay sa imahe ng bansa, kundi magbibigay rin ng inspirasyon sa kasalukuyan at sa mga susunod pang henerasyon.